everyone, this is Mira Flor Bigonte, also known as Luis of Miraban. I'm 22 years old from Valenzuela City. I'm currently studying BS Psychology at Our Lady of Fatima University, Valenzuela City Campus. Paano nga ba ako nagsimula mag-basking? Nag-start yung basking career ko way back 2020. Before mag-pandemic yon, around January to February. Inalok lang ako ng kaibigan ko from Calao, si Kuya Mark. Isa rin siyang street dweller. So habang nagbabantay ako ng tindahan nila mama, bigla niya akong in-approach kung gusto ko daw ba sumama sa kanya sa basking. Though mahilig ako sa music noon, passion ko talaga yung music. Sumama ako sa kanya kasi yun nga, gusto ko rin ma-experience. Though wala talaga akong konsepto kung ano ba talaga yung meaning ng basking, kung paano ba yun ginagawa. And then, ayun, tinry kong sumama. Nagsimula kami sa likod ng Ocean Park, dun sa may Harbor View, sa may Quirino Grandstand. And then, hanggang sa binabaybay namin yung Baywalk. Game na ba? So yun guys, ito ako mag-start sa Manila Ocean Park. Wherein dito na-start yung career ko. And then, malapit ako galing para sa i-offer yung music ko sa mga tao. Bali pala yung pagbabasking namin, it's like harana style kasi lumalapit kami per tao tapos nagpapaalam kami kung pwede ba kaming kumanta or kung pwede ba namin silang kantahan. So, kapag ka pumayag sila, kakantahin namin kung ano yung ni-request nila. Though, sa totoong konsepto naman talaga ng basking is you can express your music freely. Pero yun na nga, para na rin sa tip at saka para na rin mapasaya yung tao, nag-ask kami ng song request nila. Tapos kapag di naman kami pinayagan or tumanggi sila, magpapasalamat muna kami bago kami umalis. So nagtuloy-tuloy yun. Tapos nahinto siya nung nag-declare ng lockdown. Bakit nga ba ako nagsimula mag-basking? During that time, pangarap ko talaga makabalik sa college. And then, hindi naman din kami financial stable since parents ko sa kalsada lang nakatira. And then, during nag-aaral ako ng time na yun, nakikitira lang ako sa papa ko or sometimes sa tita ko. Tapos, tinry ko rin na maging gateway yung music para mas matupad ko pa kung ano yung gusto kong marating, which is makabalik sa college. By the way, hindi ako matalino. Pero ayun, nandito yung desire ng puso ko makatapos ng college. So, ayun, sa biyaya ni Lord, third year college na ako. And then, ayun, umuupan na rin ako ng apartment ko dito sa Valenzuela. And umuwi rin sila mama dito kapag gusto nila magpahinga. In general, sobrang laki ng natulong sa akin ng music, ng basking, not only sa monetary amount, but also sa emotional maturity and mental health ko. Since I was diagnosed by depression, clinically diagnosed, it really helps me to surround myself sa
mga tao na hindi ko i-isolate yung sarili ko. But, ayun, mas gumagawa pa ako ng way para makipag-socialize and sa field ng way ko sa pagbabasking, nagagawa ko siya, nagkakaroon ako ng social life. Especially, mag-isa lang ako sa bahay. So, at least sa way ko ng pagbabasking, nagkakaroon ako ng social life. Bumalik kami ng basking. Kasama ko naman yung nag-introduce sa akin sa music pa, si Joseph, or also known as Zima, sa rap music, na magbasking. And pumwesto kami sa Pedro Hill. Tinry namin. Tapos naalala ko ng time na yun kasi nga sira na yung gitara ko. Hinihiram ko yung gamit niya, yung gitara niya, tapos yung guitar case niya. Tapos, kung magkano yung kikitain ko after ko magbasking, 10% nun binibigay ko sa kanya. Hanggang sa, ayun, nag-save ako ng pera, nakabili ng gitara. At first pa nga, yung first investment ko, si Ramona, galing siya sa utang. Umutang ako ng 5-6 nun para mabili ko siya. Now, I have my 3 guitars. Yung mga nakikita kong nagno-notif sa aking mga artists, kahit hindi ko sila kilala, kunyari, sila Kuya Uds, sila Kuya Vance, pinag-add ko sila sa FB, and then suddenly si Kuya Uds, Kuya Richard, he approaches me kung gusto ko daw ba pumunta sa ganitong event, sa benefit gig. So, tinry ko, 2021 na to. Sinamahan ko sila, tsaka yung Hello Sunrise District. Doon ko nakilala si Kuya RC na unexpectedly mas makakatulong sa akin at mas malaki yung magiging ambag sa akin sa larangan ng basking scene. Tsaka mas makakatulong sa akin to have more places na pupuntahan. Ayun, so pumunta kami sa basking ni Kuya RC wherein may pa-benefit gig siya nun sa Ayala Malls. Tapos, unexpected lang na yun na pala yung entry point ko para magkaroon ng pwesto doon. Tapos, mas nakilala ko pa sila kuya. Naging kaibigan ko sila. Dumagdag pa si Ate Shen. Ayan, sila Sir Lem. Tapos, ayun, doon nag-start na mabigyan ako ng slot sa Ayala Circuit. Tapos, nadagdagan pa sa Lucky Chinatown Mall. And then sa iba't ibang places na sometimes sa BGC, ayan. Nakakatuwa lang kasi way back 2012, 2011, nakikita ko na yung may nagpe-perform sa mall. Sabi ko, gusto ko itong gawin na. And then, surprisingly, nagagawa ko na siya. And that time, nakikita ko nun si Ate Eloisa. Sabi ko, gusto kong gayahin yung ginagawa niya. And then, surprisingly, nung 2022, hindi ako makapaniwala na makakasama ko siya sa isang event. Ayun, nagkaroon ako ng picture sa kanya. And then, ayan, in-invite din niya ako para makijam sa pwesto niya sa BGC and then sa Robinsons. And sobrang thankful din ako kasi sobrang helpful ng community na to para sa amin na nangangarap. Bagamat sa kalsada nagsimula yung lahat, nagpapasalamat ako kasi hindi ako pinabayaan ni Lord. Sa lahat ng lakad ko, especially madaling araw na ako umuuwi, tapos puyat pa, yung grace niya sobrang sufficient, the way kung paano niya akong ingatan. And then, ayun, pinapasalamat ko lahat ng meron ako ngayon
sa gift of talent, sa passion, sa puso, and dedication na nakikita naman sa akin ng ibang tao. So yun, indeed binabalik ko to sa kanya lahat. Tips ko para sa mga aspiring artist or gusto magsimula ng busking. Number 1, dapat naka-align yung puso mo sa kung ano yung gusto mong gawin. Dapat alam mo kung ano ba yung purpose, kung bakit ka magsisimula or bakit mo gagawin tong bagay na to. Dapat alam mo yun, yung passion nasa puso mo. It starts within you kasi syempre kung may unang magtitiwala sa'yo, walang iba kundi sarili mo. Number 2, take the risk. Dapat kapag may gusto kang gawin or may gusto kang i-achieve, dapat risk taker ka. Kasi dalawa lang yan. It's either you lose the chance or you take the risk. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano yung magiging outcome ng isang bagay kapag hindi mo sinubukan. Number 3, fear not. Kasi wala namang napahamak sa pagsubok ng bagong opportunity. And also, dapat may eagerness ka, may willingness ka mag-grow sa field na pinili mo. And para ma-achieve mo yung growth na yun, kailangan maging matapang ka enough to face the trials or yung mga bagay nga na di mo ine-expect na mangyayari. Number 4, second to the last sa mga pinakamahalaga is yung burning passion. Dapat yung joy ng ginagawa mo nagsisimula sa'yo. Hindi siya nakadepende sa ibang tao. Dapat firm yung foundation mo sa mga bagay na gusto mong simulan at magsisimula ulit yon again sa'yo. Mahirap man sabihin pero nakakatulong talaga to. Enjoyin mo lang yung journey mo. Kahit gaano kahirap, wala naman kasi talagang madali. Pero enjoyin mo lang yung ginagawa mo, yung passion mo, para hindi ka mapagod. At kung mapapagod ka man, sandali lang yung pahinga, tapos laban ulit. And lastly, laging maging grateful, laging magpapasalamat kay Lord sa strength, sa patience, sa process, sa protection na binibigay niya sa atin, lalo na when it comes sa decision making, sa pag-i-start ng isang bagay, mapa-artistry man, corporate man, or businessman. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, i-acknowledge natin si Lord at ibalik natin lahat ng papuri sa Kanya kasi lahat naman ng bagay na meron tayo is galing din sa Kanya. So yun lang. Maraming salamat. At patuloy niyo po akong suportahan sa busking career ko. Ayan. So, again, ako po pala si Ramona Luis. And then also, promote ko na din pala yung song namin, Hilom by Mira, available on Spotify. So right now, I have my band wherein it consists of 6 members. Ayan, supportahan niyo po kami sa music journey namin. Maraming salamat. Maghihintay